Sige, Doc. Okay. Okay na. So, ayan. So, share ko na yung slide ko. Ayan, pakitype naman sa chat box ang letter G kung kilala mo si gluten. Yan, habang mag-share tayo ng aking PowerPoint. Ayan, gusto kong makita. Alam niyo ba talaga? Ayan. So, ano ba yung pagkakaintindi nyo kay bakit lumiit ko? Sorry naman. Yan. Okay na, Ayan, okay na, Besh? Doc. Okay na, Doc. Okay kung ano, okay yung audio ko. Ayan. So, mag-start na tayo no, sa aking product story. Yan. Ako po ay si Coach Rio. Yan. Background ko po, ako po isang dentista. Pero ginamit ko ang Herbalife Nutrition as a sports nutrition kasi noong 2017, sobrang active na po ako sa mga outdoor activity. And malaki yung ibinigay sa aking power level up ng Herbalife Nutrition. Lalo na yung favorite ko yung NRG, no? Bukod doon, yung aloe tea and shake, nakadagdag siya na mas mabawasan pa yung aking body fat. Kaya po, naging mas maganda yung performance level ko that time sa Spartan race. Yan, kaya medyo maganda yung na-achieve nating level after ng race. And gayon po, na ako ay 48 years old na, ginagamit ko po ang Herbalife Nutrition as for healthy aging, flexibility, and mobility. Yan. So, dahil dyan, marami pang nag-i-improve sa sarili natin. At saka yung pag-edad, medyo bumabagal. Tapos gumaganda yung skin mo. Basta nandito ka lang din sa Virtual Nutrition Club, marami kang matutuklasan, marami kang matututunan. Kahit na may mga feeling ka na parang paulit-ulit, pero hindi naman lahat yon na na-absorb ng isip natin. At kapag nasa isa puso natin yan, yung mga katuruan dito, mas madali nating isabuhay. Yan po. So, proceed na po tayo sa aking topic. So, the silent ingredient you've been eating all your life. So, alam mo na ang lahat tungkol sa pagkain mo. May isang bagay na halos araw-araw mong kinakain pero hindi mo alam. So, maaaring ito ang dahilan ng sakit ng iyong tiyan, pagkapagod, at yung iba pang misteryong sintomas na binibigay nito sa atin na hindi natin maintindihan. So, ito ay makikita sa inyong mga tinapay, pasta, cake, pati na rin sa mga pagkain hindi mo inaasahan. So, ano kaya ito? At yan ang topic natin for today, ang tungkol sa gluten. So, alam nyo ba, malalaman po natin today kung ano yung sikreto sa likod ng malambot na tinapay at chewy noodles na lagi mong kinakain. And malalaman, totoo nga ba, no? Totoo nga ba na may ilan na sa atin na hindi ito matanggap ng tiyan o hindi ito madigest ng ating bituka. And syempre, lagi meron tayong paraan kung paano nga ba natin ito maaayos sa ating pang-araw-araw. Paano malalaman kung kaaway o kaibigan ba ito sa tiyan mo. And ito ang ingredient na maaaring tahimik na nagbabago sa kalusugan mo. Oras na para malaman mo ito today. So warning, after this short talk, you may never look at bread the same way again. So itong topic na to ay isinulat or inilathala ni Susan Bowerman. So isa siyang Senior Director of Worldwide Nutrition Education and Training at Herbalife. She is also served as chair of the Herbalife Dietetic Advisory Board and the Outer Nutrition Advisory Board as a registered dietitian. Kaya itong mga sasabihin ko dito, na ita-translate ko lang din sa Tagalog para mas simple, madaling tandaan, at madali natin ma-absorb. So, tara na po. Yan. So, alamin natin ano ba yung gluten na yan. So, ang gluten ay galing sa Latin word na gluten na ang ibig sabihin ay glue or pandikit. O, ayan ha, nandoon na sa word niya, glue or pandikit. So, ang history niyan, noong 18th century, may mga chemists at millers na sa Europe napansin na kapag hinuhugasan yung wheat dough sa ilalim ng tubig, natatanggal ang starch at natitira ang malagkit and stretchy na parang chewing gum na substance.
Yan. So, 18th century pa lang, natuklasan na ang gluten. So, dahil sobrang sticky at elastic ito, tinawag nila itong gluten kasi parang glue ang texture. So, from there, pumasok na sa scientific at culinary vocabulary ang term na gluten. So, kaya kung mapapansin mo, lahat ng explanation tungkol sa gluten, sa baking word of, nakapokus sa um, stickiness and elasticity kasi yun ang literal na pinagmulan ng pangalan. Yan. So ano ba ang gluten? Ito ay pamilya ng protina. So kasakop siya under protein na matatagpuan sa trigo or wheat, barley or ito yung cebada sa Tagalog or yung rye centeno. Ang tanong, meron ba tayo niyan dito sa Pilipinas? So, ang gluten, para siyang dahilan kung bakit kapag hinila mo yung dough, hindi agad ito napupunit. At paano nga ba ito, no? So, kapag ang flour or yung gluten in form of flour, kasi dinurog na siya, giniling na siya, kapag nilagyan natin ng water at ayan, minid natin. So, magiging, ano siya? Yeah. Magiging gluten na siya or chewy elastic network. At ito ang itsura niyan. So, kapag i-stretch mo siya, pero sa microscope, ito yung itsura niya yung nasa kanan mo na ng cellphone mo or ng laptop mo. At yan yung stretchy and chewy texture. So, malinaw na si gluten. So, next. So, ano ba daw, how do gluten affect your health? Ano ba yung kinalaman nito sa health natin, lalo na sa mga Pilipino, since ang audience natin ay kayo po, mga Pilipino po. Ayan. So, alamin natin no, kung ano yung epekto nito sa health natin at particularly sa ating digestive system. So, number one, kung wala kang problema sa gluten, ano ba sinasabi dyan ni Susan Bowerman, ni Maring Susan? Kapag kumain ka ng tinapay, pasta o kahit pandesal, basta may gluten, kapag wala kang problema sa tiyan mo or normal yung tiyan mo, katulad nito, ganyan po ba yung inyong tiyan? So madudurog lang ang gluten sa tiyan kasama ng ibang protina. So ang anong epekto nito? Ang epekto lang naman nito ay additional protein. So, ibig sabihin, wala itong masamang epekto, kundi ito ay dagdag na protina sa ating pangangailangan, sa ating pang-araw-araw. So, para lang siyang dumadaan at natutunaw pagkatapos pumasok sa loob ng tiyan natin. So, end of story. Kumain ka ng gluten, wala kang sensitivitiness sa tiyan, normal ang iyong digestive system. So, ang impact nito, additional protein sa pangangailangan mo. End of story. Okay, next. Number 2. Kung may gluten sensitivity na ka naman, so ano ba yung tinatawag na gluten sensitivity naman? So, ibig sabihin, hindi ka allergy. Pero hindi ibig sabihin na binanggit dito na allergy to, hindi ibig sabihin allergen si gluten. Ang pagkaka-explain lang dito na hindi tanggap ng tiyan mo yung gluten. Kaya tinawag siyang gluten sensitivity. So, dito, nahihirapan lang tunawin ng tiyan mo ang gluten. Pwede kang makaranas ng kabag, yan, bloating, pananakit ng tiyan, at minsan, ayan, wala. Yan. Minsan, nahihirapan mag-digest yung pagkain na may gluten na kinain mo. So, nagkakaroon ka rin ng pagkahapo or mabilis mapagod pagkatapos kumain ng pagkain na may gluten. So, medyo parang hindi welcome guest sa tiyan mo si gluten. So, yan po yung nararanasan natin kapag may gluten sensitivity. O eto yung number 3. Dito ako medyo magtatagal at dahil dito, magkakaroon kayo ng magandang perspective tungkol sa gluten. So, paano naman kung may celiac disease ka? Ano ba yung celiac disease niyan? Yung celiac, ito yung nasa parte ng small intestine or maliit na bituka katulad ng nakita niyo sa picture. So ang tawag diyan sa small intestine na yan, yung tubo, yung surroundings niya, ang tawag celiac.
So ang sabi dito, no, paano kung may celiac disease ka? Paano malalaman? So dito, um, ang gluten ay tinitira niya sinusugod niya or ini-invade niya yung yung inyong immunity. So nagkakaroon ka ng autoimmune condition. So ibig sabihin, kapag pumasok ang gluten, mali ang reaksyon ng immune system. So ibig sabihin, si gluten ang nagpapagulo sa microbiome ng tiyan mo, specifically sa small intestine. So ang tawag dyan ay autoimmune disorder. Dahil kay gluten, nagugulo yung immune system mo at nagiging autoimmune disorder siya. Yan. So ano ba yung ginagawa nito kapag nakakain ka na ng gluten tapos ikaw ay may celiac disease pala? It causes damage to small intestine. So, sinisira nito yung lining ng maliit na bituka. Kaya, yan, etong picture na to, makikita natin, yung laging na-explain, alam niyo po ba yung cellular nutrition? So, sa lining ng small intestine, makikita natin itong villi na tinatawag. At ito yung importante sa pag-absorb ng nutrient na sa mga kinakain natin. Kapag healthy ang gut mo or healthy ang villi na meron ka sa small intestine, mas maganda yung dalo yung absorption ng nutrient papunta sa bloodstream mo. Yan. So, yan yung healthy na villi. At ito naman po yung damaged na villi na ginagawa ng gluten sa ating immune system. Kaya siya nagiging autoimmune disorder. So, ang resulta, hindi mo masyadong na-absorb ang nutrient mula sa pagkain, kaya pwede kang magkulang sa vitamina at pumayat ng hindi sinasadya. So, feeling mo, akala mo, lagi kang sorry sa mga nag-almusal na nagtatae, dahil kumakain ka, feeling mo nababawasan yung timbang mo. Pero actually, nai-inflame, namumula, may inflammation sa lining ng bituka mo at dahil dyan, mas madali mong nailalabas yung mga kinakain mo. Naiirita siya. Kaya unti-unti, makikita nyo sa third picture, hanggang sa ma-flatten yung V-line. Yung mga straw-like na yan. Yung straw-like, kaya tinawag siyang straw-like kasi siya yung sumisip-sip na mga nutrient. Kapag hindi natin iniingatan yung kinakain natin, una mag-i-inflame siya, tapos, magiging flatten siya. At paging nag-flat yan, kaya yung iba may mga payat na hindi tumataba kasi hindi nagkakaroon ng nutrient absorption sa bloodstream nila. Ayan. So, ang damage na ginagawa niya sa small intestine, itong si gluten, kapag ikaw ay may celiac disease o yung autoimmune disorder, meron nagkakaroon ng villous atrophy, lumiliit siya, namamaga, malabsorption, so hindi talaga na-absorb yung nutrients sa kinakain mo. At dahil dyan, may mga health consequences. So, nagkakaroon ka ng kakulangan sa mga vitamins and minerals na dapat na-absorb mo. Hindi mo siya na-absorb. So, nasasayang siya, natatapon lang siya sa dumi mo. Dahil may sakit yung iyong villi. Yan. May sakit yung iyong celiac. Yan. Alam niyo po ba na paano ba pagalingin itong bituka or yung villi sa bituka natin? So, celiac disease, once huminto ka sa pagkain ng gluten, unti-unting gumagaling ang villi sa small intestine. So, yun lang yun. Kapag may celiac disease ka, tapos iniwasan mo yung gluten, unti-unti nagre-recover ang ating mga villi o yung mga straw-like yan. So, ano ba yung healing time? Sa bata, pwedeng gumaling ng 3 to 6 months. Imagine, di ba, may mga batang mabilis sumakit ng tiyan sa mga kinakain niya. No? Hindi natin minsan napapansin kasi hindi tayo aware sa mga food nila. Biruin mo, 3 to 6 months bago gumaling. O, paano naman sa matatanda? So, sa matatanda, ang nakatala dito is 1 to 2 years bago totally mag-heal. Kaya may tinatawag tayong yung kailangan na naglilinis tayo mga kinakain natin, nagpo-fasting tayo. Kasi nakaka-help yun na mag-recover yung villi o yung straw-like sa bituka natin. So, steps to heal the gut, 100% gluten-free diet dapat. Walang cheat days. Kung gusto mong gumaling yan, kung bata, 3 to 6 months. Kapag adult, 1 to 2 years. And kumain ng nutrient-dense food.
na may mataas na vitamin A, D, zinc, iron, folate para tulungan mag-regenerate ang villi. Yan. So, importante na to, no, yung sa mga sobrang payat na akala mo laging nasa banyo after kumain. Yan. So, hindi talaga nakaka-absorb yung katawan nila ng mga vitamins na to. Kaya deficient sila dito sa mga nabanggit na vitamins to. So, another one na para gumaling yung iyong celiac disease, kailangan mo ng probiotic, prebiotic. Prebiotic, pagkain ng good bacteria or microbiome. Probiotic, yun yung para dumami yung culture ng bacteria. Prebiotic, yung pagkain ng microbiome. And syempre, hydration, para pag-iwas sa highly processed food. Ayan, hydration at saka iwas ka sa highly processed food, high sugar, at inflammatory food. Kasama na dyan yung gluten food. Yan. So, let's go. Ano ba yung mga pagkaing may gluten? Kasama na dyan yung tinapay, noodle, ayan, pasta, cake, cookies, crackers, beer na gawa sa barley. Yan. At kahit mga sausawan o processed food na may wheat flour. At ang mga pagkaing safe, mga gluten-free, meron dyan, binanggit yung kanin, mais, patatas, kamote, sago. Yung sago sa mga milk tea, no, hindi pala siya, wala pala siyang gluten kasi purely galing siya sa mga safe na gluten-free. Prutas, gulay, karne, isda, basta walang halong, ayan, tinatawag na wheat, barley, and rice. Yan. So ang mga gluten free dito sa Pilipinas, usually ang mga materials galing pa sa ibang bansa kasi hindi naman pwedeng mabuhay dito yung mga plants na yan. Excuse me po. Yung mga plants na yan, kaya talagang ini-import nila through yung sa mga consumers kung paano kakain ng gluten free. Ayan po. And ano ba talaga ang role ng gluten sa weight loss? Ayan. Sabi ni Maring Susan, kung wala kang gluten sensitivity o celiac disease, walang epekto. So paano mo malalaman kung meron kang sensitivity sa gluten? Meron yan tinatawag na blood test na pwede kang mag-take para malaman mo kung sensitive ka sa gluten. Yan. So, pwede mo rin malaman kapag, for example, napansin mo kumakain ka na may mga pagkain may gluten tapos sumakit yung tiyan mo. Nagbo-bloat ka, yan, nagkaroon ka ng kabag. So, sensitive ka sa gluten. Yan. So, number 2, anong sabi ni Maring Susan? Kung may gluten sensitivity or celiac disease ka, ito ang gagawin mo. So, kapag nag-stop ka kumain ng gluten, bababa ang inflammation automatically sa loob ng katawan, specifically sa ating digestive system. So kapag wala ka ng kinakain pagkain may gluten, mas maganda yung digestion, mas mabuti yung nutrient absorption, and syempre, hindi ka na kumakain ng mga processed food, nabawasan na rin yun sa mga calorie mo, mag-i-improve yung weight loss mo. Yan. So ito yung pinaka-importante yung sinabi ni Maring Susan. So number 3, possible downside, maraming gluten-free products ngayon. Yan, sa market. Marami yan. Mga iba't ibang klaseng tinapay, biskuit, lahat may gluten-free nilalagay nila. Pero mataas pa rin ang calories at sugar. O ha? Kaya, sabi ni Maring Susan, hindi ka pa rin papayat kahit gluten-free kapag ang kinakain mo ay hindi nutrient din. Kaya naman dito sa Herbalife Nutrition, meron tayong solusyon para sa mundo na puno ng hidden calories, processed food villains, at mga masasamang sangkap gaya ng high-calorie gluten-free pretenders. May darating na mga bayani na handang magligtas sa iyo. So ito yung mga Herbalife Squad. Yan po ang ating Formula 1 shake na Meal Master. And ang hero na pumalit sa high-calorie, na mas balance ang nutrition para busog pero mababa ang calories. Superpower fights overeating, keeps you always full. Yan, Herbalife Aloe Concentrate, ang tummy healer. Tagapag-ayos ng tiyan, nagpapakalma ng digestion at tinatanggal ang bad vibes ng bloating. Superpower. Yan, sa smooth digestion, happy G or happy gut. Yan, meron din tayong Herbalife Tea
na T-Concentrate, the Fat Burner Flash and Speedster ng grupo, tumutulong mag-boost ng energy at metabolism. Superpower. Ano ba superpower niya? Burns calories, power your day. Yan. At meron din tayong protein drink mix, the Muscle Maker, tagabuo ng lean muscle at tumutulong mag-sustain ng energy. Ang superpower niya, build strength and keeps hunger away. So, etong product na to, kung ang goal mo ay weight loss, dapat meron ka nito. At dahil dyan, ayan. Ang tunay na kalaban ng wellness ay hindi ang gluten. Tanda natin. Kung hindi fake health news na gluten-free nga, pero loaded sa sugar at fat. Kaya, nandito ang Herbalife Nutrition as a Herbalife Squad, meal replacement and protein supplements, weight management and well-being, active and lifestyle nutrition, tayo ay number 1. At dahil dyan, maraming salamat po at pwede nyo po itong i-share, itong information sa inyong mga kakilala, family, friends. Back to you, Coach Nida.